here, parang outnumbered ang mga kalalakihan. But it doesn't mean na merong mas superior sa atin. Of course, we were in the family, tayo po ang tinaguri ang ilaw nila. Kapag tayo sa faith na kailangan na natin. Kailangan na natin. So, yung reintegration, dapat prepared tayo. And today, here at BMW and OWA, is announcing the arrival of the day. Okay? We wanted to empower you all through education. Kasi hindi naman lahat ng bagay na nadadala lang sa inyo. Okay? There are things which are very necessary, such as providing you with a certain competence or basic know-how on how to handle your finances. And we are very fortunate because okay pa. Knowledge kung paano ang preparation natin sa plan. So kami po sa BDO, kami po ay isang instrumento lang po na gustong tumulong, paalam sa inyo kung paano po ang preparation na gagawin natin. Kasi karamihan po, para po sa kaalaman ng lahat, 26 years na po ako dito. 1999 ako dumating. At nakita ko yung cycle ng mga kababayan natin. Yung mga 10 years, 20 years na dito na hindi nakaipon. Nothing's permanent dito. Lahat pwedeng hindi mangyari. Aming kasama sa BDO. Ito po ay kasama natin na first time niya rin na share ng paano magkaroon ng mga negosyo. Hindi kami ng kahit na nasa malayo tayo or hindi natin kapiling mga pamilya natin, pwede tayo magkaroon ng konting sideline. So, bukod sa kinikita natin sa trabaho natin bilang work. So, pwede tayong gumawa ng konti-unti sideline na sana maging malaki. So, ang pinakamahalaga lang ng goals, magkaroon tayo ng awareness at goals kahit pa paano madagdagan ng ating income, makaipon po tayo ng mas magandang finances pagdating sa early training natin. So, tatalakayan natin yung una yung definition ng entrepreneur o yung prinsipyo ng pag-negosyo. No? And then yung types ng entrepreneurship, pero kasi tayong mga different na ibang mga entrepreneurship, depende kung anong size yung plano natin. Pero siyempre, as a beginner, magpo-focus tayo din sa small business na. Kasi siyempre, hindi naman tayo makakapag-umpisa ng corporation kaagad. So, characteristics. So, mga katangian ng isang tao na nagpaplano mag-negosyo. So, importante ng evidence. Hindi naman zero ng negosyo tayo. Kasi mag-take tayo na risk. Mayroong part ng savings natin. So, ito yung prinsipyo ng pag-negosyo. So, halimbawa, nagtayo kayo ng karinderya, sari-sari store, you can consider yourself na entrepreneur. Okay? So,
Yung entrepreneur naman is yung tao na gumagawa ng business. So, parang pareho lang siya. Business, yun yung entrepreneurship. Tapos yung businessman, yun naman yung entrepreneur. So, gaano kaliit man o kalaki, pwede mo i-consider yung sarili nyo na ako magiging entrepreneur na kapag nag-umpisa ako kahit small business. Kasi ito naman talaga natin. So, entrepreneur is someone who has the ability and desire to establish, administer, then tumataan. Alam daw ay magkakaroon tayo ng mga business. Lalo na ngayon, paiba-iba yung market. Daligan na lang natin. So, yung scalable startup entrepreneurship, ito yung mga malalaking kumpanya na established na. So, bibigyan ko kayo ng example, kagaya ng Netflix, no? Yung isa sa mga startup entrepreneur is a business knowing that their vision can change the world. They attract investors. So, ito na yung mga korporasyon na nagbebenta ng mga stocks nila, malaking company na. So, lahat yan, hindi naman sila magiging scalable social and large company kung hindi sila mag-umpisa naman. So, mas maganda, bilang mga OFW, mag-start tayo sa small business. So, doon tayo mag-focus. No? If may negosyo tayo, hindi naman pwedeng mga kinabukasan, ready na kagad tayo. So, sana meron tayong mga characteristics na ma-develop muna bago tayo pumasok sa pag-negosyo. So, not all entrepreneurs are successful. Flexible. So, yung innovation at open-minded at pagiging flexible, siyempre, magkaka-relate siya. So, kailangan hindi tayo pwedeng stagnant lang pagdating sa pag-negosyo. Kasi, on local community or niche market. So, ito yung negosyo na pwede natin pasukin kasi dito yung pag-uumpisa pa lang ano yung negosyo na gusto mong takarin. So, bawat description, it takes planning and pag-aaral pagdating sa negosyo. Kaya meron kaming content training na ito para at least hindi man namin matakil yung buong step by step ng pag-negosyo. May makapag-instill lang kami na kung kahit pa na malayo pag-negosyo, kahit dun sa pag-aaral pa lang kasi yun yan. So, ito yung mga ways na kung paano tayo makapag-acquire ng kita. Unang-una ay savings. Lahat ba may savings tayo dito? Uyok na tayo mag-loans. So, meron tayong mga multi-purpose loans na pwede natin gawin. Ang kailan dito is siyempre, bago tayo mag-acquire ng finances, mag-check muna natin yung mga natin, yung tina-target natin. So, mas maganda, mas malayo yung target, mas maganda, mas okay yung magiging rate sa pag-negosyo. So ito, business ideas naman tayo. So siguro pwede akong magtanong ng kahit tatlong sa Sir Joel about this entrepreneur. Sabi ko, bakit ako? Siyempre, tanong din ako tapi marami pang research. Sabi niya, kilala naman kita si Iblis. For all you know, we are best of friends since 1998. Kasi 1998, nung nagpunta sa Cortina Linggo, it's our day. Yeah. Kasi kahit mo yung mga nakikinis, bakit ka po mo? It's only our day to shine. Yeah. Imagine yung control of the house. Paano lang ako kasi mabait kasi yung gusto. Una, sa 40 years, newborn and yung dalawang bata. Estado nila. Pero meron tayong kilala, di ba SP? Hindi naman gano'ng kalaking sweldo niya initially. Pero ang ginawa niya is pinlano niyang maigi. Naging disiplinado siya sa kanyang finances. So, ibig sabihin, hindi pala imposible. Kung kaya niya, kaya niyo rin, di ba? Okay. So, as you can see, ayan. When you see this logo, SM, ano yung unang naiisip?
Pero ano yung meaning ng SM? Isa na ako. So, yung una yung alam. Actually, condo natin, mga house and lots, meron pa tayong ibang mga properties like hotels. Yung mga wari na yung learn about it, yung Pilipinas, yung mga concert, tapos yung mga sa Taal, saka yung resort. Kaya yung mga iba pa natin yung companies. Apart from that, meron pa tayong ibang mga business like this. So, bakit ko pinapakita ko sa inyo? Siyempre, importante kasi yung trust. Gaano ba kalaki itong company na ito? Kasi pwede ko sa kanina. So, kung sino yung mga account holder ni Video. Pero gusto ko lang itanong, sino pa dito ang may mga account na regardless kung anong banko yan? Taas ang kamay. Oh, so almost lahat naman, ano? So magandang balita yan. Kasi dyan po tayo tututok sa pag-iipon. Ito po, ibabahagi po sa inyo kung ano po ang mahalagang tips para sa ganon in spite of all na mga challenges sa atin dito sa Hong Kong at sa Pilipinas, dahil big goal na kayo siniset with your husband dun sa may mga asawa at dun sa naman sa mga single with your magulang, kasi usually sila yung sinusuportahan natin, di ba? Tama ba? Tama. Okay. So next would be i-achieve natin yung plano. Siguraduhin kung meron man tayong plano na sabihin ko, kuha tayo ng bahay na or ng property, pero nagpapaaral pa tayo. So, make sure lang na kaya nating pagsabayan ito. Kasi in the end, baka mamaya, actually sa totoo lang, nangyari sa akin nung why na pwede po kayong mag-withdraw doon. So, pwede po kayong mag-withdraw para sa ganun, in case of emergency or meron man kayong negosyo sa Pilipinas na pinasok doon sa account nyo, o ang hugot nyo dito para panggastos nyo, yun nga, in times na pangangailangan nyo. Sige po, ano?